Oo, no, totoo. Yan. Pero di sa akin kaharap nila. Okay. Hindi, okay na yun. Okay. Okay na yung kanina. Yan, ako po si Migs. Boss B8. Pakita ko. Sa atin. Kakaayos niya lang pa. Sorry. Sa atin ang aking Boss B8. Siya ang acoustic processor. Meron siyang multi-effect, harmonizer, and looper. Tapos yung acoustic resonance and other pihitan pa. Ang nagustuhan ko rito, bukod sa compact siya, kasama nandito yung mixer. So hindi ko na kailangan magdala ng bukod na mixer pa kasi nandito na lahat. So nandito yung mga inputs and outputs na. Sobrang gamit na gamit ko to. And so far, sobrang sarap gamitin. And plus, pwede siyang gamitin ng battery lang. So kapag outdoor busking, very good siya. Boss BH. Yan, hi everyone. Ako po si Alexander Miguel. Or mas kilala po bilang Migs. Bata pa lang ako. Musically inclined na ako. Bago ako matuto mag-gitara, drums muna ako natutunan. And then, unti-unti, na-develop na rin yung pagkanta ko sa church din. Siyempre, nagpe-praise and worship kami. Din siya na-practice. And also, ako lang yung marunong palang mag-gitara and kumanta. So yun, dun pinaka nagsimula dun sa small community, sa home church namin na tinatawag. Na nag-start ako mag-busking, sabi ko sa sarili ko, gusto kong magamit yung sarili ko. Hindi lang kumanta ng worship songs in public, kundi matouch din yung hearts ng tao. Sobrang saya for me kapag may lumalapit sa akin na, Sir, sobrang na-appreciate ko yung voice mo. Especially na kumanta ka ng worship song. Kasi I felt like I needed that song sa buhay ko. Yung first combust ko, maiba saya. Doon ko naramdaman yung Bastangas. Alam mo parang sobrang bago pa lang ako pero feel ko parang 3 years na tayong magkakasama, ganun. Ganun yung naramdaman ko that time. Sobrang tanggap ako ng Bastangas. Sobrang saya. Pinaka-konti, around 400 to 600, ganun. And what I felt, okay lang. Masaya pa rin ako kasi another busking session has been done. Nakapagpasaya ako ng tao, nakapagpangiti ako ng mga tao. Yan, so regardless kung magkano yung makuha ko, all goods. Yun lang yung number one na nagiging struggle ko pag hindi nagmi-meet yung schedule. Yung kailangan ka talaga ng pera, tapos hindi ako makapag-busking, yun, doon ako nahihirapan. Pero kapag kailangan ka talaga, gagawin ka talaga ng paraan. Kahit makapag-busking ako ng 5 to 8 p.m. Basta may makuha lang ako na magamit ko kinabukasan. Don't you get shy on me, lift up your song. Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Pero hindi ko masabi na worse yun eh. Yung sinabihan ako na, ano Toy, kota na ga? Tama na, nakakarindi na yan eh. Kaya sabi sa akin, matanda na siya eh. So, nantindihan ko naman, hininaan ko na lang yung volume ko. Pero yung pinakauna kong busker na nakita, si Kuya James Andrew. Yeah, I can say na isa rin siya na sa nag-start yung fire sa puso ko na gusto ko mag-busking. So yun. Ito yung number one na Busking, yeah. AD M2. Sobrang the best ito, sobrang clear. Kahit malayo, kahit mga ganyan. Bakit siya red? Wala, makangas. Mukhang ginagamit niya sa RG. Kilometro layo. Recommendable. Pwede yan pang karaoke. Oh, the best to. Huwag lang bastos yung gagamit. Kailangan dito para iwas feedback. Tip number 1. Dito lagi hawakan ng mic pag nakaganyan. Maganda. Kasi mababawasan yung quality ng mic. Kilometro layo. ADM2. So ever since naman, sobrang supportive naman ng mami ko sa aking pagbabasking kasi siya mismo ay kumakanta rin. So, may pinagmanakan, di ba? Yung isa lang yung paalala niya sa akin, kapag nagbabasking ako, always manage my time. And huwag kakalimutan na magpuri sa Lord. Yung goal ko, mas gusto ko pa na mas makilala ako bilang one of the buskers na nakapagpuri sa Lord in public. I wanna be the one na yung papakinggan ng tao kapag gusto nila ng comfort. Gusto nila magpakalma, gusto nila mag-worship sa Lord. I wanna be that guy. Hindi ko masabi na I'm a religious person. Masaya lang sa akin na ginagamit ko yung talent ko para magbigay rin ng praises sa Panginoon. This is my bread and butter, bro. Ito yung pinaka-isang bagay na
sobrang kinaka-proud ko. Pinagpapahili ko talaga sa tao. Never na akong humingi sa mom ko for allowance. It's very one thing na habang buhay, tatatak sa puso ko. I believe na lahat ng talento natin, lahat ng gifts natin, it all came from God. And one thing na wag natin kakalimutan, we should offer our greatest gratitude. We should offer our greatest thanks sa ating Lord for He gave us this talent. Without Him, we don't have all of this. So, have a grateful heart sa ating lahat. Kung aalisin ka sa Batangas, anong gagawin mo? Kasi possible naman sa atin, di ba, lahat? Kung may mangyari and dumating sa point na wala ka na sa Batangas, what's next for you? Kilometro layo.